Year 2013. Kakalipat lang ni Cherry at ng asawa niya sa bago nilang apartment sa Maynila. Si Cherry ay 4 na buwan nang buntis sa una nilang anak. Isang gabi, may pusang umuungol ng malakas sa labas ng pinto nila. Nagtataka siya dahil yung may-ari ng apartment ay maraming alagang aso. Kaya napaisip siya kung paano nagkaroon ng pusa doon. Palakas at palapit ng palapit ang tunog na ginagawa ng pusa na para bang nakapasok na to sa bahay. Tumayo ang asawa ni Cherry para tignan to, pero pagtayo niya, nakarinig sila ng mabibigat na hakbang, nakaamoy ng malansa, at nakarinig ng malalim na paghinga sa labas ng pinto. Aninag mula sa bintana ang anino ng isang tao na para bang nakasilip na to sa loob ng bahay. Dito nila napagtanto na sila pala ay dinalaw na ng aswang. The word aswang can mean a lot of things. Sa culture natin, kadalasan kinikwento sila bilang mga creatures na pumapatay at kumakain ng mga tao. Kayo ba, pagka sinabi nating aswang, ano yung unang pumupunta sa isip mo? Ako zombie. Zombie. Zombie yung tingin ko talaga doon eh. Ako, ewan ko, hindi ako naniniwala sa aswang. Pero sa mga stories na narinig mo, like passed down from generations, usually, parang creature na aso or something na four-legged. So, hindi siya tao in my head. Hindi siya humanoid figure. Dati, nung bata pa ako, meron kaming aso na laging wala sa bahay paggabi. Hinahayaan lang kasi namin siya lumabas. Pagdating niya naman sa umaga, laging siyang tulog. May time na dahil medyo looban yung barangay namin, merong balitang may nakitang aswang sa paligid. Tapos, trinay huliin ng mga tao. Tinamaan daw yung aswang ng kutsilyo sa muka, pero di nahuli. Masaya lang kami noon na di umabot sa amin yung habulan. Kinabukasan, pag-uwi ng aso namin, syempre tulog agad siya, pero may napansin kami na parang may sugat siya sa mata. Di naman namin masyadong pinansin nung una kasi nga baka napaaway lang. Pero pagtapos namin maalala yung storya nung gabi, mapapaisip ka din talaga eh. Pagdating ng gabi, umalis ulit yung aso namin pero pagkatapos nun, di na siya bumalik. So yun nga, pagdaan ng maraming generation, ang aswang, pwedeng ma-compare natin siya sa mga vampira, sumisip-sip ng dugo, mga mambabarang na nilalagay ka sa spell, nilalagyan ka ng sumpa, or mga demonyo na mga nagnanakaw ng katawan or ng mga bangkay sa sementeryo. Pero, isa sa mga pinakasikat na karakteristik o katangian ng mga aswang ay ang pag-iibang anyo nila o shape-shifting. Kilala sila sa pag-aanyong tao at pakikiisa sa ating. Sa mga kwento, madalas silang nagpapanggap na kakilala, kaibigan, o kahit kapamilya mo pa. Dito sila nagsisimulang pumili ng kanilang bibiktimahin para paglaruan, patayin, at kainin. Meron kasing mga senyales tulad ng naamoy nila, yung mga narinig ng palyapa. Usually, yun yung mga hinahanap or parang tinitingnan mo kung inaaswang ka. So may checklist kayo, no? Baho. Baho. Malalim. Mabigat yung yapa. Aswang! Marami pa tayong di alam tungkol sa mga mythical creatures ng ating bansa. Gaano ba sila katotoo? Ano ang kinalaman nila sa totoong buhay? At ano ang posibleng eksplanasyon kung bakit nandito sila? Alamin din natin kung ano ang masasabi ng isa sa mga taong nag-alay ng oras para sa mga ganitong pag-aaral. The term aswang, that's also being debated. Does it pertain to asoan? I mean, did it came from the term aso-aswan, similar to a dog? Or was it derived from asin, bawang, which are deterrents of an aswang? O hindi siya yung pusa kanina. Pusawang yun. Paano pag pusa? Yun yung tanong. Oo, di yun. Anong tawag sa grupo ng aswang? Ano? Asosasyon. Aso pala yun. sorry. Oh my gosh. So parang pag palapit na yung aswang, kailangan natin asin at bawang, tapos parang nabulol siya. Aswang! Ganon. Parang ganon, no? Sobrang takot niya, nabulol siya. Yun yung sinabi niya. Feeling ko. Hindi, Aswang. Coincidence lang. may hawak Asin siya. at bawang. Nagkataon na. Hindi, yun nga. siya, Kaya niya na-discover kasi may hawak siya asin at bawang. Nabubulol na siya kasi nga aagatin na siya eh. Tapos aagatin na siya. Asiya bang! Aswang! O, di ba? Baka ganun yun. Pwede yun eh. Pero, sinasabi din na ang totoong anyo o form ng aswang ay isa siyang entity na mukha din namang tao. Pinagkaiba niya lang, matalim yung mga ngipin, mahaba at matalim yung mga kuko, mapanghi o malansa naman yung amoy na para bang nabubulok. Okay, so one time, may nakita kami ng kapatid ko sa sementeryo na kakaiba. Dumalaw lang naman kami doon sa tatay ko, pero sa malayo may narinig kaming tunog na parang
kumakaluskos na dahon. Siyempre, nasa sementeryo kami. So, nagtakutan kami ng kapatid ko. Hinanap namin kung saan galing yung tunog. Sa malayo, may naaninag kami. Para siyang tao, pero pagapang maglakad at mahaba yung mga galamay. So, tumakbo kami, di ba? Pagkatapos. Pero sabi ng mga bantay, meron nga daw aswang doon sa sementeryo. Kung hindi sila makapambiktima ng mga tao, nagnanakaw sila ng mga bangkay para ito yung kainin. Kadalasan, ang kinakain nila sa mga bangkay o katawan ng tao ay ang laman loob, lalo na ang atay. So, Matik na, pag hindi ka mahilig sa atay. Hindi ka Hindi ka aswang. aswang. Safe. Sa ihawan, yun lang orderin niya, no? May Betamax po kayo. Dugo yun. Dugo ba? May mga kwento din na nagsasabi na ang aswang ay pwedeng hindi mo nakikita. Magpaparamdam na lang sila sa'yo. Kaya nga sa ibang lugar may mga kasabihan na isang tao ay naaswang. Kahit wala naman nakita ko ano nangyari sa kanya. Dati sa school, meron kaming kaklaseng sumama yung pakiramdam niya ng mga 1 week. Na-ER siya pero di pa din gumaling. So, pinatingin siya sa albularyo. Sabi ng albularyo, baka daw may naistorbo siyang aswang or naghiganti sa kanya. Yun, kadalasan ang pinipili nila atakihin yung mga mahihina ng tao. O kaya, yun nga, yung mga bangkay nga. Sa paglipas ng panahon, iba-iba na din ang naging kwento tungkol sa pinagmulan ng aswang. Minsan, depende pa to sa lugar. Halimbawa, sa Bicol, sinasabing ang mga aswang ay mga espiritu o laman lupa na kailangan mong pagpaalaman bago ka pumutol ng puno o gumalaw ng kahit anong may kinalaman sa gubat o sa lupa. Ang galing may culture pati yung aswang community. May mga Like, yung iba... Hindi kasi nakakatawa na. Sa Bicol, yung mga aswang Facebook ganito lang. Sa Manila, meron silang tuwan, right? nasa office, nag-overtime. Pag sa Manila. So, sabi-sabi po. Sabi sa'yo, Pag sa aswang, BGC, bro, Bro. may atay ka ba dyan, bro? I need liver, bro. Pero, isa sa mga pinaka nakakaaliw na kwento ng aswang ay nagmula sa Capiz. Ang Capiz ay kilala bilang tahanan ng mga aswang. Noong panahon kasi ng mga Kastila, maraming mga ethnic groups sa Capiz ang nagrevolusyon laban sa pananakop ng mga dayuhan. Isa na dito ang tribe o tribo ng mga babaylan. Sila yung mga tao daw na may kakayahang kumausap sa mga spirits at mga anito noong unang panahon. So noong panahon na nandun yung mga Kastila sa rehiyon ng Capiz, ginamit nila yung pag-iisip ng mga ninuno natin para i-convince sila na ang aswang ay kahit sino mang hindi naniniwala sa Kristyanismo. Nakita ka ng aswang? Every time na tumitingin ako sa'yo. Kumbaga, yung mythology ng Pilipinas, parang naging weapon against Filipinos. Oh, siguro kasi nung inabutan nila tayo dito, di ba, parang medyo primitive pa yung mga tribes, mga ganun. So, mas vulnerable sila dun sa, ay shit, aswang yan. Ay, Ay, hindi nag-sign of the cross, bililipad yan. mahati katawan yan, boy, ay pumasok simbahan. So, yung mga babaylan, marami kasi sila sa Capiz. Kaya yung Capiz, naging tahanan siya ng mga aswang. So, pinapakalat din kasi ng mga Kastila noon na yung religion daw or Christianity yung makakapagligtas sa kanila sa mga ganong klase ng creatures. Isa nga siya, sabi niyo nga kanina, isa siya sa mga naging instrument sa pagpapakalat din ng Christianity dito sa ating bansa. Ako may nabasa din ako somewhere, also known as the internet. Na di ba, kasi yung babaylan, di ba, mostly women, I think. Yeah. So parang ang belief before is, kapag hindi ka into the mold na, yung parang dalagang Pilipina, gano'n, or parang iba yung action mo, parang iba-brand ka as aswang. Aswang. So kunyari, yung mga babae na nagbubuhat ng, yung mga, Sabihin witch. oo, parang gano'n. So parang yun yung panakot nila, daw before. Daw, I don't Paano know. niya kayang buhatin yun? Wow, Aswang! Nabubuhat niya yung May muscles po ako. Kaya ko pong buhatin yun. Oo, kasi Yun, diba, so parang kakaiba nung time na yun yung mga babaeng, diba, leaders, mga babaeng malakas. So this is rooted in Yes. sexism. Mas malalim yung problema. Dapat dinidil natin to as a country. Possible. Diba? Tsaka laging ang babae ang aswang. Sa mga pelikula, Kadalasan, no? no? Manananggal. Kadalasan babae. Wala eh. Wala nakita aswang na lalaki. Parang boss na multo yun. Parang demonyo. Dahil sa gantong paniniwala, maraming tao noong unang panahon ang naaakusahan bilang aswang kapag kakaiba yung kinikilos nila o pinaghihinalaan silang konektado sa pagkamatay ng ibang tao. Halimbawa, may namatay sa isang village. Kapag may chismis na aswang ka, ibig sabihin ikaw yung pumatay doon. Yung mga napapagbintangan, kadalasan hinuhuli, pinapahirapan, tapos pinapatay. Pakasalukuyan naman, marami pa rin kuro-kuro, lalo na sa probinsya, tungkol sa paglaganap ng mga aswang na nagaan yung tao.
Ngunit gaano nga ba ito katotoo? Sinasabi ding hindi lahat ng aswang ay masama. Ang iba sa kanila ay namumuhay lamang ng mapayapa at mas pinipiling kumain na lamang ng mga patay para sila naman ay manatiling buhay. Ngunit kailangan pa rin mag-ingat dahil sila ay may di napipigilang kagustuhang kumain ng sariwang dugo at lamang loob ng buhay na tao. Ito yung mga vegan na ano. Like, meron silang Pacifist principles na, mga na pacifist patay na. lang yung kakainin ko, hindi yung kakain ng buhay. Meron silang, Vegetarian sila, dedanyan, ganun. meron din ba yung community, Facebook community, vegan aswangs? May recipe pa. So, bawal po yung garlic sa... Pwede separate yung garlic. Bukod sa pakikisalamuha, ang mga aswang ay kadalasang matatagpuan sa mga sementeryo at liblib na lugar tulad ng gubat kapag gabi. Bakit kaya? Ngunit sa kasalukuyan ay sinasabi ding laganap na sila sa mga syudad at nagmamasid lamang sa paligid-ligid. Sinasabing ang mga ito ay takot sa araw at liwanag at ang mga kapangyarihan nila ay lalong mas malakas sa dilim. Nung buntis yung kapatid ko, may nagsabi sa aming ale sa baryo na mag-ingat daw kasi maraming aswang sa paligid. Siyempre, hindi kami naniwala kasi malakas naman yung faith namin. Pero isang gabi, meron talaga kaming narinig na malakas na kalabog sa ibabaw ng bubong namin. Malapit sa kwarto ng kapatid ko to. Nagbago din bigla yung amoy, kaya nagsimula na talaga kami magtaka. Pinunta namin si ate sa kwarto niya, tapos nagulat kami, umiyak kasi siya, may nakita daw siya sa labas, na parang may shadow na gumagapang na tao sa may bintana. Ayun, buti nilang dumating kami agad. Marami din kasulatang nagsasabi na ang katangian ng aswang ay sumasalamin sa lahat ng kabaliktaran ng mga kabutihang asal ng mga Pilipino. Kadalasan sa mga kwento ang aswang ay barubal, salbahe, bastos, at walang ibang kagustuhan kundi maghasik ng takot at ng lagim. Ngayon, paano mo nga ba malalaman kung ikaw ay nilapitan na o nakikisalamuha na sa isang aswang? Kung ikaw ay nasa bahay, pakinggang mabuti kung may mga kaluskos na parang kuko ng aso sa inyong bubong, mga pinto, at mga bintana. Pero paano kung aso nga lang talaga yun? Kawawa naman. Actually, I think, ewan ko, hindi kasi ako naniniwala, di ba? So, I think yung mga explanation na parang yung mga sasabihin ng mga tao, may aswang sa bubong, may naririnig kaming kaluskos na ganda. Parang most of the time, ma-explain mo siya in logical terms eh. Na parang, daga lang yun, gano'n. Pero kasi parang, masaya maniwala. Masaya maniwala na may aswang. So parang, Ibang pag XP din eh, no? overactive yung imagination mo, gagawin mo ng... Parang wala kasing dating kung pusa lang yung nasa bubong. May nakita kang face-to-face na aswang, ay ano lang yan? Lizard lang yan. Lizard lang yan. Yung kapag nakakita ka ng aso, pusa, o baboy na walang buntot, may posibilidad daw na ito ay isang aswang. So, yun nga. Meron kaming kapitbahay na matanda dati na chinichismis siya sa village namin na aswang daw siya. Wala naman siyang kakaibang kinikilos, pero palagi kasi siyang wala paggabi. Sabi nga nila mahilig pa daw tumulong yun. Pero ayun nga, kahit na ganun, pinaghihinalaan siyang aswang. Kasi yung time na yun, madaming nawawala sa barangay namin paggabi. Tapos ayun nga, kilala kasi siya na nawawala siya paggabi. So doon nagsimula yung kwento. Meron din kasi mga nagsasabi na pag kinakausap nila yun, di sila tinitignan sa mata. Para lagi nakayuko. Tapos, ayun, para di siya makakita na maayos. When it comes to finding out which one is an aswang, look straight into the person's iris. Normally, if you look at the person's eye, you would see a reflection. If it's turned upside down, then that means it's an aswang. It also explains why an aswang tend to bow their heads is because they cannot see you properly. Upside down na baliktad. Upside down ka dun Kala sa ko like reflection ng mata mirrored. nila. So, kailangan sa... Yung mata nila, iba yung reflection? Iba Yung ka mata sa nila reflection upside ng mata down. nila. Nakabaliktad ka. Halimbawa, Pag tumingin ka sa akin, di ba nakabaliktad yung mukha ko. pag tumingin siya sa akin ngayon, ganito yung katawan niya. Pero pag Baliktad. aswang, baliktad. Baliktad. Nakatiwarik, kumbaga. Ganun? So, paano natin nakuha tong Yun data yun. na to? Sinong tumitig sa Di, mata yun ng yung aswang mga- at nalaman niya. na ganito ang... Kakaiba naman yun. Wala ko na lang. Oo nga. Oo nga, maniwala ako lang. Content to Tapos? content. Paano ka naman makakaiwas o makakalaban sa isang aswang? Okay. Ano ang mga bagay na ayaw nito? Una daw, syempre, yung krus. Ay. Dahil nga sa mga pinakalat ng mga Kastila noong unang panahon, ang Kristyanismo at ang pagdarasal ang unang makakapagligtas sa iyo laban sa mga nilalang na tulad ng aswang. Pangalawa, asin, bawang, at suka.
Bata pa ako, lagi ako nagtataka kung bakit may isang tali ng bawang sa may pinto ng bahay ng lola at lolo ko. Sa probinsya kasi sila nakatira. Lagi nilang sinasabi sa akin, panglaban daw yun sa aswang. Di ako naniniwala kasi bawang lang naman yun. Hanggang sa isang araw, meron akong naririnig ng mga footsteps sa labas ng bahay. Takot at takot na ako nung kasi paikot ng bahay yung tunog ng footsteps. Sabi ng lolo ko, wag nga daw akong matakot kasi hindi naman makakapasok yun dahil may bawang sa may pinto. Of course, to defend yourself against a swamp, so you use salt, vinegar, ash. Like I said, these are like, if you look at these items, these are items known to have cleansing properties. So, nung panahon ng inflation, buti na lang hindi tayo nilusob ng mga aswang. So, hindi sila pwede sa dagat. Walang bawang eh. So, yung mga aswang, bawal sa dagat kasi marami asin doon. Asin. Oo. So bakit? Magandang point yun. No? Bawal din sila kumain chicharon. Pangit yun pag walang suka. Tapos yung word na asawa, doon galing ata yun no? Di ba asawa? No, aswang. Kaya wag ka asawa mo, wag kang asawa. Wag kang mag-aswang. Wag kang mag-asawa. Feeling ko. Hindi, ang gusto ko malaman paano ito nalaman ng mga tao. Na like, merong aswang na whistleblower. Whistleblower. Feeling ko. Ayaw namin sa mga bawang. Look, maglalagay ako ng bawang. Hindi ako naniniwala sa aswang. Pero at the same time, hindi ko naman sinasabi, yung mga taong naniniwala, hindi ko naman sinasabi, mali kayo. Gano'n. Kasi, sinabi ko ba yan? Ayaw mo lang makancel eh. Redemption! Ayaw mo lang makancel eh. Hindi. Kasi, parang respect na din dun sa pinagdaanan nila or yung mga beliefs nila. Tapos pag malas mo, pag totoo, kinagat ko. Ganun ka na lang. Ganun ka na lang. Ayos. Kayo, ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo? At para sa inyo, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga nilalang na to? For more spooky and fun content, like, follow, and subscribe to the 8list.ph YouTube channel.